Maaga nga pala ako nagising kasi ngayon ang unang araw ng aming pangingitang nila Papa. Kaya naman, umangon na agad ako kasi para mag-asikaso. Nga pala ang aking munting bahay. Sa aking pagsisikap, unti-unti ko siyang natapos ang aking bahay. Meron pang mga ilan-ilan na kulang pero pag-iipunan kong ulit. Ang sarap sa piling gumising na maganda ang view, sariwang hangin. Masabay na pagtanaw mo sa magandang tanawin sa umaga. Naisipan ko nga na pumasok na lang muna sa barangay sa umaga para mamayang hapon makasama na ako. Ito nga pala ang aking CR na hindi pa tapos. Kaya nga lagi kong gustong maligo kasi bukod sa libre ang tubig, sa tubig namin ay galing sa falls. So only ang tubig namin na pinagkukunan ng libre at walang bayad. Kaya nagpapagustos talaga ako maligo sa isang araw. Nakaka-4 na beses ako maligo kasi nga super fresh ng tubig na galing sa falls. Tara, pasok tayo. Pala ang pamangkin kong napakakulit na si Ethan. Ganito pala ang view ko pagpapunta at pag-uwi. Welcome sa aming munting barangay. Dati nga pala akong SK chairman, ngayon nanalo na bilang barangay kagawad / temporary bookkeeper kasi wala pa po kami ngayong bookkeeper, kaya ako muna nag-a-act sa trabaho niya para maging maayos ang pagdaloy ng mga proseso ng aming barangay. Nag-underdive lang pala ako para mamaya makaasikaso pa ako, makapagligpit ako ng mga gamit ko na dadalahin para sa pangitang namin nila Papa. Dito nga ay nakauwi na ako galing trabaho. At dito nga magliligpit na ako ng mga kailangan kong dalahin sa laot. So ayan nga, dito na kami sa playa ni Mama habang naantay sila Papa. Alam nyo ba guys na ang pinakamagandang destinasyon sa bayan ng San Vicente ay ang barangay Port Bardon. Ayan nga, sa ilang sandali ay nakaprepare na kami ng mga gamit na dadalahin para sa laot. As you can see guys, na medyo masama ang panahon pero go pa rin namin na maglaot. Ito nga guys, dala na namin ang mga gamit namin sa pangangawil. Rin pala namin si Kuya Rolly na lagi kasama ni Papa tsaka si Mama. Dito nga tumutulong ako kay Papa tumulak ng bangka kasi nga medyo mabigat yung bangka namin.
dito nga after sa trabaho, maglaot muna tayo. At dito nga, nag-aasaran kami ni Mama kasi nga mga bulok na kami. So ayan, kinakabahan nga ako kasi nga medyo masama ang panahon. Yan nga pala ang Iniladilan. Yan nga matatagpuan ang maraming pawikan na kung saan sasabayan ka sa iyong paglangoy. Sa mga susunod nga nating video, ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang isla pa na sasakupan ng aming barangay. So ayan, nag-stop muna kami. Pinalampas muna namin ang Sabasco at nagtali muna kami sa long line ng Queen Bee at saka para na rin makapag-prepare kami ng pain para sa Kitang. Dito na tayo sa kuya. Maganda tayo dito. Saan natin muna yung Sabasco? Saan? Sana sa Basco, kuya. Saan? Ay, yung gate eh. Malakas yan. Ipayan mo na kayo. Habang nagalagay ng pain si Caroli sa Kitang, kami naman ay mangangawil ng bisugo. At dito nga kami malapit sa Albagen at nakitali sa long line ng Queen Bee. Isa nga sa magandang gawin ay ang magkape muna sa gitna ng laot. Sulit ang pagkakape pag sa gitna ka ng laot at sabayan pa ang init. Bagong kulo nga pala ang nilagay ni Mama sa thermos kaya grabing init ng kape. Pero the best magkape sa gitna ng laot. Medyo nga marami ang nilalagay ng pain ni Caroli sa Kitang kaya si Mama rin nagkape na, nainggit si Mama. Kasabay ng pagkakape nga pala namin, may kasama kaming tinapay. Tinapay, best partner ni kape. Ikaw, nagkape ka na ba sa gitna ng laot? Tara, kape tayo ulit. So ayan, pinag-uusapan nga pala namin ni Mama ang bahay. Pero safe naman kasi nga bago kami nag-alis, nilagyan ko muna ng CCTV para kahit sa malayo ako nakikita ko o namomonitor ko ang bahay namin. Kape tayo. Nagdala ka ng kutsara pa? At dito nga kami nakapwesto ni Mama sa likod. So ayan, nakapaghanda na si Papa para mangawil ng bisugo. Let's find out kung sinong maraming huli sa amin ni Papa. Magta-try na rin ako. Para sa unang kagat. Wow, laki! Hindi kasi malayo siya, oh. Kaya hindi masyado maramdaman na. At dito nga, hindi tayo sanay masyado magtanggal ng kawil sa isda. Hindi pala ganun siya kadali ang magtanggal ng kawil, lalo na pag kinain talaga. Dito nga, hindi ko ma-explain ang aking nararamdaman kasi tuwang-tuwa ako na nakahuli ako ng isda. Salog na. Iba yung feeling pag nakakahuli ka, lalo na pag malaking isda na nahuli mo. Nakaka-addict mga will. At yun na nga, palit-palitan na kami ni Papa ng huli. Okay, uy! Nakatatlo na nga siya ng huli na bisugo. At ang laki pa. Siyempre, hindi tayo papatalo. At dito nga, nakahuli tayo ulit ng isang bisugo. At another one. May malaki na siya. At dito nga, nahirapan ulit ako magtanggal ng kawil sa isda. Kaya hindi nga sanay magtanggal.
At dito nga nagpapain ako ng bisugo na hiniwa-hiwa para ipain. So ayun, kahit hindi ganun kagaling magpain, laban lang. Basta makabit na sa kawil. Yan, laglag na natin ulit. Ano naman yan? At dito nga ay nakachamba tayo ng dalawang huli. Yes! Bisugo, aw. Katcher. Hindi ko na makita ang isa, dalawain mo. Yan, ganyan. Katcher? Nakasabi ko kanina sa dalawa. Naka-experience ng dalawa. Hindi, pamain. Oo, pamain. At dito nga ay nag-aantay kami ng takip siling. At maya-maya konti nga ay naglipat na kami ng venue. At dito na kami sa area kung saan hinuhulog ang mga kawil sa kitang. Pasalamat nga kami kay maliwanag ang buwan, kaya nakakatulong sa amin. Lima. Tayo ay makakain na. Magtabi muna tayo. Huwag mong ilagay yung flashlight sa balde. Ganda ng buwan. Kita ko yan sa loob. Kahit gabi kuya, pwede ni, ano? Ilaglag? Makakita ang isda dyan. Nakakita mo sila pag gabi? Hindi ba yan nag-ano ito? Nag-amoy-amoy na yan. Pinamoy lang nila yun. Medyo nga malamig yung panahon, kaya kape ulit tayo. Tanggal ng antok. Mainit pa rin yung kape. At maya-maya nga natapos na ang paghulog ng mga kawil. Nagpatabi muna kami para magluto na pagkain at doon matulog. Takot ka ma? Kanina takot ka man. Yun sila pupunta na sila doon sa tubig. Saan yung huli natin? Mahuli mo din nakuha doon. Ayan. Okay lang yun para bukas. Hala! Oh. Dito. Hindi man. Ito nga pala ang gabi namin sa isla sa Kagnipa. Nakakatakot. Kasi nga first time lang namin. Marami din kasi nakapagsabi sa amin na may mga nagaparamdam din daw dito sa isla ng Kagnipa.
At dito nga, tapos na kami magluto, kaya kumain na kami. Bukas naman daw namin balikan ang mga kawin namin na inulog sa Kitang. Isa nga sa mga ganda pag sa isla ay ang magkain ng sariwang isda, kinilaw, sabayan pa ng sariwang inihaw. The best feeling talaga pag nasa isla. Lalo tigit pagkasama mo ang mga magulang mo. At dito nga ay natulog na kami sa buhangin. Dito malamig. At abangan nyo na lang guys ang part 2 ng kuha namin na kami daw kinaumagahan. Sige guys, good night.